Eto na ho yung mga maiinit mga bossing. Di ba? Dito na tayo, no? Dito mga kababayan, unahin natin yung suka. Parang pinag-deliver lang ng Ayan, pati pala yung mga pinag-deliver na suka. Oh. Alam niyo ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, nasaktan po yung mga yan eh. No? Nasa pool sila, nahagip po sila, mga boss chief amo sir. Napaaray sila. Sabi nga ni Atty. Claire, edi ouch. Di ba? Edi ouch. Kung nasa pool sila, pakinggan po natin tong balita na to mga bossing. Rumesbak ang Malacanang sa mga pumapalag na kandidato na ayon kay Pangulong Marcos ay parang pinag-deliver lang ng suka. Wait lang. Kayo ho, mga kababayan, dyan sa comment section. No? Nung nagsalita ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sino ang unang mga pumasok sa isip ninyo? Ako, yung totoo ho, yun talaga, yung mga PDP laban. Ano po? Mga parang pinabili lang naman talaga ng suka, mga bossing. May abogado, huling-huli naman, na nung panahon ni Marcos, sinasabi, walang dapat na i-drug test, walang dapat na mga iganyan kasi ginawa na ng ating Pangulo yun. Di ba? Nung napunta sa mga Duterte, ayun, drug test na naman daw ho, mga kababayan. Di parang hindi consistent po. Yung Philip Salvador, mga bossing, ano po ba? Hindi po ako doktor, hindi po ako engineer. Isa po lang akong artista na magpapakamatay, no? Para sa mamang to, para sa taong to, sabay turo kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang mapapala ng Pilipinas diyan? Di ba? Tatakbo para kay dating Pangulong Duterte. Sino po? Si Kuya Will, no? Na itinatanggi na nasa PDP siya, itinatanggi na hindi siya maka-Duterte. Tama ho ba? Para maiiwas yung sarili niya at makalusot sa senatorial race. Nako, alam naman po natin si Kuya Will. Di ho ba, mga kababayan? Huwag niyo akong maliin, ha? No? Ayaw ko si Kuya Will sa pagiging politiko. Gusto ko siya doon sa kanyang mga programa, mga bossing. Marcoleta, napakadali po na matatandaan ng taong bayan sa kanya. There is no such as West Philippine Sea, mga bossing. Ano gagawin nyo bilang senador? Nanindigan din ng palasyo na hindi magpapatawag ang Pangulo ng special session sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa gitna ng kaliwat ka ng panawagan para paspasan na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, muling iginiit ng palasyo na walang plano si Pangulong Bongbong Marcos na magpatawag ng special session, maliban na lang kung mismong ang mga senador ang humiling nito sa Pangulo. Be an awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing intrigues that the President is behind the impeachment procedure. Yun kasi yung sinasabi ng mga yun eh. Ano po, yung mga DDS. Naku, si Bongbong Marcos, ang isa dyan sa nag-uutos na nagpapa-impeach kay Inday Sara Duterte. Actually, naniniwala ako sa kanila, mga kababayan. Ano? Ayan ako lang yata ang admin vlogger, mga bossing, na nagsasabi ng ganito. Pakiramdam, sino ba naman ang isang presidente, no? Sino ang isang presidente na hindi magpapa-impeach sa problema ng bayan? Baka nga ho kapag nalaman pa talaga ng mamamayang Pilipino na isa si PBBM sa gustong ma-impeach ang ating vice-presidente at nakikipagtulungan na ma-impeach ang vice-presidente, mga kababayan, matuwa pa sila. Bakit? Talagang gustong masolusyonan ni Pangulong Bongbong Marcos ang korupsyon sa ating bayan. Di ho ba, mga bossing? Idagdag nyo na ho dyan yung mga meeting na mga nakikita natin kay House Speaker, meeting kay Chis Escudero,
O di ho ba, mga kababayan? Tuloy. Meetings. Una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na pagkatapos na lang ng recess sa Hunyo, uumpisahan ng Senado ang paghahanda sa impeachment trial. Sabi ng Malacanang, hindi naman malinaw sa saligang batas kung kailan dapat umpisahan ang impeachment. Yan. Kasi mga bossing, ulitin ko lang mabilisan lang. Doon po sa mga pro-impeachment, mas okay po sa atin. Sa nakikita ko at basa ko, sa galawan, mas okay po sa atin na after na lang po ng eleksyon o after nung sona ni Pangulo, ituloy ang impeachment na yan. Bakit po mga bossing? Hanggat nandoon po yung mga kampon ng dating Pangulong Duterte, hanggat nandoon po ang mga senator ng dating Pangulong Duterte, napakadali po nilang ibasura yan. No? Lalo na po kapag mas madami yung numero nila. Kapag katapos ng eleksyon mga bossing, yung mga Bato de la Rosa, yung mga senador na gustong pumasok para lang po sa matulungan ang impeachment ni BP Sara na hindi mapa-impeach. No? Wala. Di makakapasok yung mga yan. Di ba? Mas papabor po doon sa mga boboto nang dahil po nakabase sila doon sa investigasyon at base po doon sa mga ebidensya, mga kababayan. Kaya, lang kayo, kalma lang kayo, okay sa atin yan na medyo maudlot ng konti. Kesa naman niya kapag ngayon, mga bossing, like example, inumpisan niya yan, sabihin na natin natapos ng 2 buwan. Diba? Natapos bago mag-eleksyon, sila Bato, yung mga senador na yon nakaboto. Ilan din ho sila, mga bossing. Na pagkatapos ho niyan, mga kababayan, wala na. After 1 year na ulit tayo makakapagsulong na impeachment. Kaya ito, mas okay talaga yung dahan-dahan at pinag-aaralang maigi. Wala po makikitang time element because they can proceed definitely if there is session. There's no question about it. Walang session. Junto pa ang balik ng session. Tapos, magpapalitan ng mga senador. Di ba? Siyempre, June 2, alam mo na kung sino yung mga nanalong senador. Sila Bato de la Rosa, nakaupo yan hanggang June 30. O June 31 kung may 31. Di ba? So, dapat talaga, kumbaga, makukulangi sa oras at magkakagulo-gulo pa. Hindi kagaya nung pagkatapos ng SONA, nandun na lahat ng bagong senador ho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. But to proceed during recess, gray area po yan sa Constitution. Dinipensahan din ng palasyo ang pahayag ni PBBM nang ihalin tulad nito sa nagde-deliver ng suka ang ibang kandidato sa pagkasenador. Huwag na kayong masaktan doon. Totoo naman na parang pinag-deliver lang kayo ng suka. Di ba? Pero may paliwanag po ang palasyo, mga kababayan. Umani ito ng batiko sa ibang tumatakbo, partikular sa mga pambato ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero giit ng Malacanang, mga baguhan sa politika ang tinutukoy ng Pangulo. Yung mga baguhan naman daw sa politika ang tinutukoy. Pero kaya lang mga umalma, mga nasaktan mga kababayan. Kung tinamaan sila, at tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. Talagang ouch na nga lang Kaya yan, nandiyan. Kaya binibira nila si Atty. Claire, mga boss. Kung ano-ano pong mga issue ang nilalabas nila, yung mga luma, kapapanood ko lang kay Atty. Claire kanina. Splice pala yung mga bidyong pinapanood nila. Papanoorin ko ng buo yun. Tapos i-content natin sa mga ilang araw kapag yung medyo mahaba ang pag-aaral natin. Ganyan ang galawan mga DDS paninira, i-splicein, ikakat yung video para magmukhang masama yung tao, di outs na lang kayo. Diba? Tinamaan masakit. Ikaw ba naman masabihan? Parang pinabili lang na suka? Dapat, hindi nga sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Nagbabalita mula sa Yung tipo bang wala kang alam? Yung tipo bang mag-uumpisa ka palang aralin kung ano yung trabaho mo? Tapos balat sibuyas ka, masabihan ka lang na para kang pinabili ng suka, umiiyak na kayo dyan.
sabi nga, no, ni Attorney Claire, eto, mga bossing. Bato-bato sa langit. Ang matamaan, huwag magagalit. Oh, bakit may nagalit? Ba't may natamaan? Kasi nga, sila po talaga yung tatamaan na tatamaan yan, mga boss. No? Lalo na sila Bato de la Rosa, mga kababayan. Iiyak ka na, hindi na masaya.